Dahil kay Trump, nagpatupad ang PF ng siyam napot 3 warrant at nagdulot ng takot sa mga sindikato ng droga ngayong umaga ng Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Dahil ang presyon sa mga grupo ay umabot na sa puntong, ang krimen ay hindi na lang tinitingnan bilang isyu ng eskinita, pwesto ng bentahan ng droga at kulungan. Dapat nating parangalan ang mga Amerikano. Dahil sa sumusunod na dahilan, 2 na ang mga CPF na patawan ng parusa at 4 na CNPJ, 3 sa Brazil, 1 sa Portugal. Tama ba? Kapag pinag-uusapan natin ang unang hakbang ng Estados Unidos na nagpataw ng parusa sa 2 CPF at 4 na CNPJ, nagsisimula silang magtrabaho mula sa isang balangkas na siyang hinahangad natin, na siyang gusto natin. Tingnan mo. At sa paggamit ng CNPJ ng isang kumpanya na ginagamit para maglaban ng pera, na ginagamit para paikutin ang pera. Gawin na lahat ng nalilika mula sa droga, mula sa, alam mo na, lahat ng alam nating kayang gawin ng mga tao ay yun ang gusto natin. Ipinakalat ng Pulisyang Federal ang mga puwersa sa kalsada sa isang pambansang opensiba laban sa mga organisasyong kriminal, kalakalan ng droga, kalakalan ng armas, paglalaban ng pera at iba pang mga krimen. Ang opisyal na ulat ay nagtala ng sabayang operasyon sa 16 na estado na may 19 na pinagsamang puwersa at 9 naput, 3 warrant ng pag-aresto. Matapos ideklara ng Trump administration ang PCC at Komando Vermelho bilang mga organisasyong terorista at patawan ng parusa ng Tesoro ng Estados Unidos ang mga Brazilian at kumpanyang konektado sa PCC. Anumang operasyon laban sa grupo sa Brazil ay nagsisilbing presyon sa mga naghuhugas ng pera, nagpapatakbo ng kumpanya, gumagamit ng digital na pagbabayad, crypto asset, front at koneksyon sa labas ng Brazil para suportahan ang krimen. Nagpasya ang Pulisyang Federal na kumilos dahil sa paniniwala o dahil sa presyon dahil ang target ay tila maliit pa rin kung ikukumpara sa malaking pera, paano ipapaliwanag ng sistema? Habang nagbablock ng ari-arian ng Estados Unidos, pinalalaya naman ng hudikatura ng Brazil ang mga iniimbestigahan. Ikukwento ko lahat yan sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang Operasyon Força Integrada 3 ay inilungsad ng FICOS. Mga estruktura ang pinamumunuan ng Pulisyang Federal na nagtitipon ng mga pulis na federal, sibilyan, militar, penal at mga pulis sa lansangan. Mga kalihiman ng seguridad, mga tanod ng munisipyo at ang pambansang kalihiman ng mga patakaran sa penal. Sabay-sabay ang operasyon sa mga lungsod gaya ng Campinas, Santos, Ilieus, Natal, Mosoro, Teresina, Joao Pessoa, Belem at iba pang rehiyong apektado ng iba't ibang investigasyon na konektado sa iisang problema. Mga grupo na kumakalat, nagpapalipat-lipat ng pera, bumibili ng mga armas, sumasakop ng teritoryo at sinusubukang gawing kapangyarihan ang takot. Ang operasyong Estruturas Koordenadas ay tumutukoy sa mga iniimbestigahan dahil sa organisadong krimen, kalakalan ng droga, kalakalan ng armas, money laundering, pagpatay, pagnanakaw ng kargamento, pagtangkap ng nakaw at iba pang krimen. Sa Minas Gerais halimbawa, isa sa mga operasyon ay nag-iimbestiga ng kalakalan ng droga, pagpatay at iligal na pagdadala ng armas. Sa paraang operasyon ay nakatutok sa organisadong krimen. Sa paraiba, nakatutok din ang operasyon sa organisadong krimen. Sa Paraíba, iniimbestigahan sindikato, bantahan ng droga at money laundering. Sa Rio Grande do Norte, kasama sa hakbang ang pag-block at pagsamsam ng ari-ariang kaugnay sa investigasyon sa kalakalan ng droga at money laundering. Sa São Paulo, may operasyon kontra pagnanakaw ng kargamento, truck at pagtanggap ng nakaw. Dito, pumasok ang epekto ni Trump, ang presyon mula Estados Unidos ang nagpalipat ng usapan. Dati, ang talakayan ay umiikot lang sa salitang faksyon na para bang ang problema ay tungkol lang sa lokal na seguridad. Ngayon, ang PCC at Komando Vermelho ay napasama na sa radar ng Amerika bilang mga teroristang organisasyon. Pero hindi pwedeng huminto ang pulis, kumilos at manghuli. Hindi sila handang sumugal at manghuli para sa hustisya at pagkatapos ay palalayain lang. Dahil wala tayong mga batas at mga panuntunan para gawing makatarungan ang pagkakakulong na yan. Na kapag isinugal niya ang buhay, may sapat na dahilan o katuwiran. At dito pumapasok ang mga kinakaharap natin sa pambansang kongreso. 40 taon na, 40 taon. At hindi ito basta hula, ito talagang punto, di ba?
na nadadala sa atin sa panahon ng muling demokrasya ng Brazil. Si Sarney, kung saan naisip ng mga tao na ganito, paluluwagin natin ang mga batas, gagawing madali ang krimen, at ang natitira ay bubuuin natin. Lilika tayo ng karanghiro ng buhay, palalakasin ang CV, na noon pa ay umiiral na sa Rio kasama ang Falange Vermelha. Ayos, nag-enjoy lang tayo sa buhay at pinapalakas ang krimen. Inilagay ng gobyerno ni Trump ang krimen sa Brazil sa mas mabigat na kategorya. Ang kaso ni Victor Shimada at Stella Stephen ay malinaw na nagpakita ng pagbabagong ito. Nagparusa ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos sa 2 Brazilian, 3 kumpanyang Brazilian at 1 kumpanyang Portuguese dahil sa umano'y koneksyon sa money laundering network ng PCC. Nagpatupad ng operasyon na exchange ang federal na pulisya. Matapos ang parusa ng Amerika, naaresto si Stella Stephen at nanatiling pugante si Victor Shimada. Mismong federal na pulisya ang nagreklamo na ang anunsyo ng Estados Unidos ay napaaga ang pagkilos at nakasagabal sa pagdakip sa mga target. Itinanggi ng Direktor General ng Federal na Pulisya si Andre Rodriguez na sina Vitor Enrique de Oliveira Shimada at Estela Stephanie Nunez Enrique ay may kaugnayan sa Primero Komando da Kapital, taliwas sa mga alegasyon ng pamahalaan ng Amerika. Stella Stephanie Nunez Enrique de Oliveira, impormasyon mula sa pambansang pulisya. Nakakulong na at ang tinatayang isa pang nasangsyonan sa kayon ay pinaghanap itinuturing na direktor. Impormasyon mula sa federal na pulisya, nakakulong na at ang tinatayang isa pa na nasangsyonan sa ngayon ay pinaghanap itinuturing na pinaghanap mula sa federal na pulisya sa isang operasyon na nagsisiyasat sa money laundering. Si Rodriguez ay itinanggi ang proseso ng pagbibilang ng perang yon. Lahat ay kasalukuyang isinasagawa pa. Wala pa ako maibibigay na impormasyon sa iyo kung magkano ang kabuuan na kumpiska. Nangyayari ito sa ngayon, pero may kaugnayan na sa kung ano ang kumpiska sa kabuuan. Nangyayari ito sa ngayon, pero narito na ang mga unang larawan mula sa mga paratang ng Amerika. Pero ang reklamong ito ay nagpapakita rin ng iba pa. Pinakialaman ng Washington ang orasan ng sistemang Brazilian. Ang dating umaandar sa sariling ritmo ay ngayon may palabas na presyon, internasyonal na atensyon at tunay na pinansyal na panganib. Agad naramdaman ang pagkakaiba pagkatapos nito. Inyutos ng hukumang na palayain sina Estela, Stephanie at apat pa na iniimbestigahan sa Operasyon Exchange dahil natapos na ang pansamantalang pagkakakulong nang di ito naging preventive detention. Samantala, sina Vitor Shimada, Igor Foucault, Joaquim Savioli et Amaury Henrique de Oliveira ay pinailalim sa preventive detention dahil nagtatago pa rin sila. Mabigat ang pakiramdam ng mga tumitingin mula sa labas. Binablock ng US ang ari-arian, tinatarget ang mga kumpanya, pinuputol ang access sa financial system at itinuturing ang PCC na transnasyonal na banta. Sa Brazil, bahagi ng sistema ay hirap pa rin sa pag-itan ng warrant, pagpapalaya, apela, deadline at pagdinig. Oo nga, ipinagutos ng hukuman ng pagpapalaya ng 7 tao na naaresto sa Operasyon Exchange ng Federal na Pulisya noong nakaraang linggo. Isang operasyon na nag-iimbestiga ng money laundering mula sa international drug trade. At kabilang sa 7 taong palalayain ay si Estela Stephanie de Oliveira, na isang Brazilian na gaya ng nabanggit mo ay pinatawan ng parusa ng Estados Unidos dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa grupo. Ang grupong kriminal na Primeiro Komando da Kapital, ang PCC. Ang lahat ng iniimbestigahan ay pansamantalang nakakulong ng 5 araw. Pagkatapos ng panahong iyon, hiniling ng pulisya sa hukuman na gawing preventive ang mga pagkakakulong. Ibig sabihin ay walang takdang panahon ng pagtatapos. Ngunit sa 7 ito, tinanggihan ng hukuman ng hiling dahil sabi nila, inaresto lang sila para isagawa ang search at seizure warrant. Para maimbestigahan ng pulisya ang mobile device at dokumento nang hindi nasisira ang ebidensya. At dahil magagawa naman ito at walang naipakitang bagong ebidensya na nag-uugnay sa 7 taong ito sa naturang eskema, ipinag-utos ng hukuman ang pagpapalaya sa kanila. Ngayon, para sa 6 pang pinaghihinalaan, dahil may 13 warrant of arrest tinanggap ng hukuman ang hiling para sa preventive detention. At sa katunayan, 3 sa kanila ay hindi pa rin natatagpuan ng pulisya. Pinaghahanap pa rin sila, ngunit may utos na para sa kanilang preventive detention. Nakakainis para sa mamamayan na ibenta ang malalaking operasyon bilang solusyon, lalo na kung may sariling ekonomiya ang krimen. Sa araw ding yon, may isa pang insidenteng nagpainit sa politika.
Nagsagawa ang federal na pulisya ng paghahanap at pagsamsam sa bahay ni Jair Bolsonaro sa Brasilia ayon sa utos kaugnay ng mga baril, bala, aksesorya at dokumento. Sinabi ng depensa ng dating Pangulo na wala namang nahanap at naipaalam na raw sa mga autoridad ang kinaroroonan ng mga baril. Sinabi ni Flavio Bolsonaro na nakakahiya ang ginawa, ginulo nila ang lahat at parang pampalihis lang ng atensyon ng operasyon habang siya ay nasa Estados Unidos para sa mga usaping may kaugnayan sa Brazil. Muling isinailalim si Pangulong Bolsonaro sa paghahaluhog at pagsamsam ngayong umaga. Inulit ko, muling isinailalim si Pangulong Bolsonaro sa paghahaluhog at pagsamsam kaninang umaga. Sa tingin ko, malinaw itong pagtatangka na magpalihis ng atensyon habang narito ako ngayon. Nagtatrabaho para sa Brazil upang subukang hatiin ang balita, di ba? Gamit ang mga negatibong bagay, di ba? Ang sinabi ni Flavio ay nag-uugnay sa dalawang sabay na balita. Sa isang banda, makikita ang federal na pulisya na nagsasagawa ng utos laban sa organisadong krimen. Sa kabila naman, ang parehong federal na pulisya ay pumasok sa bahay ni Bolsonaro sa isang hakbang na ayon sa depensa ay nagtapos ng walang mahalagang nasamsam. Kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ang federal na pulisya sa bahay ng dating presidente ng Republika. Operasyon ng PF sa bahay ni Jair Bolsonaro. At ang dahilan ay ang paghahanap ng mga armas. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito at ang opisyal na impormasyong meron tayo ay wala namang natagpuan. Operasyon ngayong umaga, 8 ng Hulyo, 2026 araw ng Miyerkules. Pumunta ang pulisya sa bahay ng dating Pangulo ng Republika sa isang subdivision sa Brasilia. Pumunta sila roon para magsagawa ng masusing pagsisiyasat, maghanap ng posibleng iba pang mga armas. At paalala na sinusubaybayan din natin ito sa mga nakaraang araw, di ba? Patakaran sa pagbabalik ng ilang armas. Nagsimula ang usapin ilang linggo na ang nakalipas ng mahuling may baril ang isang gwardiya sa checkpoint. At ang baril na iyon ay nakarehistro sa dating Pangulo ng Republika. Kaya lumawak ang usapan tungkol sa mga armas. Habang tumitindi ang presyon ng Amerika laban sa krimen at sinusubukan ni Flavio na gamitin ang isyung ito sa Washington, lumitaw ang isang operasyon laban kay Bolsonaro. Para makihati sa mga headline at itulak ang negatibong usapin sa sentro ng diskusyon. Naipit ang gobyerno ni Lula sa labang ito. Sinabi ng Itamaraty na ang pagtawag sa PCC at Komando Vermelyo bilang mga teroristang organisasyon ay maaring magdulot ng panganib ng aksyong militar ng Estados Unidos sa loob ng Brazil. Diretso ang naging sagot ng Amerika. Sinabi ng Departamento ng Estado na walang batayan ng palagay na iyon at ang mga hakbang ay laban sa mga narkoteroristang aktibo rin sa Estados Unidos. Ang pagtatangkang gawing takot sa pananakop ang parusa laban sa grupo ay para mahinang depensa maling oras. Kapag tinatawag ng dayuhang kapangyarihan ng PCC at Komando Vermelyo bilang mga teroristang organisasyon para umusad ang usapin, lumalabas ang kahinaan sa loob. Dapat Brazil ang manguna rito pero ang Estados Unidos ang totoong nagpakita ng tunay na bigat sa pananalapi. Kaya ang arestuhin ng fix ang mahahalagang target, samsamin ang mga dokumento, tukuyin ang mga istruktura at magbukas ng mga bagong front. Mahalaga ito. Pero ang tanong na nananatili ay hindi tungkol sa laki ng anunsyo. Tungkol ito sa lalim ng pagbabawas. Kung operasyon ay sa operatibong madaling palitan, papalitan lang sila ng grupo. Hindi talaga waran sa TV ang kinatatakutan ng mga sindikato. Sa pag-block ng account, pagkawala ng ari-arian, pag-freeze ng kumpanya, pagbagsak ng pinansyal na network at kasiguraduhan na ang maruming pera ay hindi mauwi sa komportableng buhay. Ang pressure mula sa Amerika ang nagbukas ng pagkakataon. Gumalaw ang pulisyang federal. Muling ipinakita ng hustisya sa Brazil ang kabagalan at mga butas nito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na katuon sa pagpapaalam sa inyo ng katotohanan. Ang inyong ambag ay tumutulong sa amin magpatuloy.